Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Nako, ito na naman. Talagang kinakabahan na ngayon si VP Sara dahil nga unanimous ang botohan sa Kongreso. Kanina lamang, unanimous ang kanilang boto, which is, ang pinagbotohan dito ay matuloy ba ang impeachment o hindi. Nako, overwhelming 50 over 50. Lahat ng 50 na congressman, congresswoman na nariyan sa Kongreso kanina ay bumoto. Overwhelmingly ay lahat ng dumalo 50. So ibig sabihin, yung 50 na yun ay unanimous na yun. Kasi 50 ang bumoto out of 50 na present sa sa meeting na ito sa Kongreso. Kaya narito si Congresswoman Luistro, ating pakinggan. Nako, VP Sara, parang ito na yata yung kinakatakutan mo. Magdilim ang mundo mo dito. Grabe, bumoto lahat ng congresswoman and congressman para sa impeachment case. Ay nako, nandyan pa si Attorney Kapunan na magiging independent judge sa impeachment kontra kay VP Sara, yung Lorna Kapunan na attorney na magaling na dating DDS ay ngayon ay mga kababayan, hindi na siya ay prosecutor na versus VP Sara sa parating na impeachment. So ito na atin na pakinggan si Congresswoman Luistro. Halos bumula ang bibig at lumabas ang dugo sa tenga. Ituloy na natin ang huling hakbang ng yugtong ito. The Vice President is guilty. Let the truth convict her. I move for the approval of the committee report setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara G. Duterte as amended. So move, Madam Chair. Please raise your right hand. Naku, That 55 out of 55 Justice members physically present, the chair therefore declares the motion unanimously approved. naku, Malayo pa. unanimously approved, mga kababayan, ang motion na ipagpatuloy ang impeachment case. Naku, ano kayong mga hakbang dito ni VP Sara, no? Iwan ko lang kung may magawa pa ang Korte Suprema diyan, dahil magkapareho lang naman ang power ng Kongreso at Korte Suprema at ng Senado. Pare-pareho lang yan eh. At kapag unanimous na pinagbotohan sa Kongreso, walang magawa diyan sa totoo lang itong Supreme Court na nandyan ang mga kapanalig ni VP Sara karamihan, mga kababayan. Kaya isa na namang uusok to na matatabunan na naman ang issue ng Hormuz. Kapag puputok na itong impeachment case na ito, ay parang nanonood na naman tayo ng telenovela, mga kababayan. Meron na namang mga katatawanan dyan. At ang sa akin lang dito ay matagal kasi ito, napakagastos ng hearing na ito. Kung matutuloy man yan na impeachment, napakagastos na. Araw-araw gumagastos siya ng hindi bababa sa 5 million pesos para lamang sa lahat ng nandyan. Magastos yan eh. Kasi merong mga merong mga parang tatawagin natin na allowance ang bawat nandyan, ang bawat judges na nandyan, bawat congresswoman, at kung aakyat man niya sa Senado ay meron na naman doon na gastos. Kaya magastos talaga ito. Kaya dapat matapos yan ng madalian, hindi yung aabot ng 2 buwan. Kasi masasayang ang pera ng Pilipinas. Pinagnanakaw na nga, tapos may gastusin pa diyan. Diba? Kung may verdict na, kaagad 3 araw tapos na, pero hindi mangyari yun. Siguradong itong impeachment na ito aabot ng 2 buwan o 3. Okay, patuloy tayo kay Congresswoman Luistro. Pero malayo na. That is where
we stand today. Mhm. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Marami na tayong naabot sa mga nakaraang linggo. Mhm. Today, we share a quiet sense of accomplishment as we recognize and honor the distance we have traveled since we first began. Ayan, so Saksi tayong lahat. Marami tayong pinagdaanan. Our very first hearing was on March 2, where we established sufficiency in form. Sumunod ang March 4 for sufficiency in substance. At sa puntong yon, we asked the Vice President to file her answer. And she did. At ang nakapirma, 16 na abogado, 16 lawyers. naku, Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang. At nakatutok lang sa mga technicalities, naku, grabe. sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang, hindi naman yon ang hinahanap natin. Naku, patay na. Ito nga yung sabi ni Attorney Kapunan, yung siluro ng Kapunan, na dating DTS, ngayon bumaliktad na, at tutulong sa prosecution kapag matuloy ang impeachment, kontra na yan kay VP Sara. Binatikos din ni Lorna Kapunan ang lawyers ni VP Sara, 16 ka-attorney, pero 10 pages lang yung sinubmit na response. Anong ginawa ng 6 na attorney? Bakit 10 lang na pages? 16 sila eh. Di ba? Sino kaya yung mga attorney na yun? Baka kasama si Harry Roque doon. Eh, siyempre, nandyan si Panilo, sigurado, si Topacio. At yung iba ay parang hindi pa yata naririnig, no? Merong Tolentino eh, yung Tolentino na kay Tibuloy, eh ganun din yun. Doon din yun sa tropa ni Bibi Sara. Kaya parang ano to eh, parang tropa ng Marvel superheroes versus itong Legion of Doom. The Legion of Doom eh, kontra sa superheroes. Grabe ito na ano, nabakbakan sa Kongreso, sa Senado. Kapag natuloy ito, eh sigurado namang matuloy dahil pinuto nga eh. Anong purpose ng Kongreso kung hindi pakinggan yung kanilang ano dyan, apila sa impeachment ng Supreme Court, di ba? Mga kababayan, wala nang batas kung ganun. Okay, so tapusin na natin ang bidyong to. Congresswoman Luistro, maraming salamat. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25, kung saan we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. We heard the evidence. Naku, We examined the evidence. naku, At sa mga araw na iyan, doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. naku. Yun nga yung ano eh, pinaka-credible evidences ay yung galing ng BIR na box. Galing BIR eh. Na nilagyan pa ng tape para bubuksan lang yung kapag impeachment. Pangalawang pinakamalakas na ebidensya yung galing sa AMLAC. Sa AMLAC mismo na records. Kaya naroon makikita talaga yung bilyones. At sigurado ako dahil sa kapag na impeachment na ay pwede nang ipatawag ang taga-bangko
at pwede nang mabuksan talaga, ipakita yung mga record sa bangko. Kapag impeachment na, ay pwede nang imbitahin yung taga-bangko at ipakita yung records ng mga transactions na inline doon sa AMLAC. Naku, paano kaya to? Bilib ako sa mga attorney dito ni Sara, kung makalampas pa sila dito, ay talagang grabing galing ng mga attorney na yan, mga kababayan, at wala nang hustisya kung ganun, di ba? Nandiyan na ang ebidensya tapos hindi pa maniniwala. Grabe naman. Ewan ko lang kung sino mga prosecutors ang kunin ng Kongreso, di ba? Ang mag-prosecute kay BP Sara. Kapag didingin na ang kaso na yan, diyan natin makikita by kung kailan ba ito mangyayari. Sana matapos na itong gera sa Iran versus US para naman dito na mapupokus ang ating atensyon sa nangyayari sa atin sa Pilipinas. Alright, so anong masasabi nyo dito? 50-50 unanimous decision sa Kongreso, kanina lamang yan, ang nagsasabi na tuloy na ang impeachment case. Alright, so magpapaalam na, maraming salamat sa lahat at sa aking mga avid followers, maraming salamat. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe ngayon at bumisita sa channel, maraming salamat at yan ay napakalaking tulong sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ng lahat.